Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa isang pulis na nagdala ng baril sa loob ng Kongreso ho mga ka-action, na kung saan isa siya sa mga iimbestigahan ho mga ka-action. Ayon kay Representative Dan Fernandez, nagdala daw itong pulis na ito during hearing ho mga ka-action. Nang tinanong po ang isang pulis kung bakit siya nagdala ng baril sa loob ng Kongreso, ang depensa po ng pulis mga ka-action is yun daw ay ebidensya ho mga ka-action na kanyang ipepresent. Ngayon nagtanong naman si Representative Akop ho mga ka-action kung saan nanggaling ang baril. Ang sagot naman ng pulis ay galing daw sa kanilang bahay. Ngayon question naman siya ulit kung bakit nauuwi ang barils na ebidensya sa bahay nila. Ang dapat daw doon po dapat yun sa evidence custodial ho mga ka-action. Bakit na uwi ng isang pulis ang ebidensya na baril sa kanilang bahay? Diba? O ito ho mga ka-action, no? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin muna natin ang nasabing video. LSP, yung pong ating custodian ng ating pong House of Representatives, ano? And I read that Major Magsalos, that you have brought. Is this true, General Magsalos? In accordance with what I got, nagpasok ka ng 38 caliber dito sa Kongreso ito? Yes, Major Magsalos. May nakuwang 38 caliber? Negative, Mr. Chair. Nung last hearing? Mr. Chair, hindi po ako. Mr. Chair. So, hindi ikaw yung may dala ng 38 caliber? Wala po, Mr. Chair. So, we are inviting our LSP, no, para to find out, no, Yes, Mr. yung veracity ng report. So, sige, you are raising your hand. Mr. Chair, Yes, go ahead. ako po yung nagdala ng caliber 38. Bakit may dala ka ng... Ebidensya po yun na pinipresent po sa court kasi under po yun eh. You are Desden, right? Yes, Your Honor. Why did you bring a gun in the House of Representatives? Kahit kami mga congressman, hindi kami nakakapagdala ng baril dito. But you, I invited a resource person to bring a gun inside the House of Representatives. Ha? Bakit ka nagdala ng baril dito? Kahit na sabihin na natin na yun ay ebidensya. Saan ebidensya yun? Your Honor, na-restrict po kasi ako sa sa custody po ng NCRPO. So, umaattend po ako ng hearing. Kaya naisipan ko na pong dalhin doon kasi hindi na po ako makauwi sa bahay. Have you reported that sa gate? Na yun ay ginagamit sa ebidensya? Yes, Mr. Chair. Have you reported that? Yes, Mr. Chair. So, in a while, we'll be asking the PSP kung yun ay talagang sinabi mo doon sa report sa amin. But that worries us, ha? Sige, Congressman ako. Saan galing yung baril na dala mo sa bahay ninyo? Ebidensya po yun, sir, na ako ang may custody. Sinasagot yung tanong ko eh. Saan galing yung baril? Kasi ang sagot mo kanina, hindi ka na makakabalik sa bahay. So saan galing yung baril na yun? Sa bahay po, Mr. Chair. Ebidensya na sa bahay. General Tates, is that in accordance with the rules? Hindi ba pag ebidensya, nandun sa evidence custodian, sa evidence room? That's correct, Your Honor. And that is the thing that I will have to look into, especially that before they were on house arrest here at the House of Representatives, they were under custodial, under the custody of the regional headquarters, particularly at the regional headquarters support unit. Naka-restricted custody po sila doon, Your Honor. So, ang ibig lang sabihin nito, yung baril na ebidensya, eh, naiuwi pala ng mga pulis. Hindi, kaya nga naiuwi din niya yung 27 million eh. Hindi, binabasa ko kasi nag-worry ako, nag-report sa akin yung PSP na sinasabi yung baril, may pasok. Actually, nakalusot sila sa entrance. But nung dinadala sila sa detention, doon nakuha yung 38 caliber. And now, nare-reveal pa na yun ay for evidence purposes. Now, galing sa bahay, dala mo. So, hindi
ka ba mag-iisip? Di ba? If I may, Anyway, antayin lang natin sa PSP. So you wanted to speak? Sige, Dustin. Mr. Chair, nung kailan lang po last week, LSP. umatin po ako ng hearing, Mr. Chair. Dala ko na po siya nung umatin ako ng hearing. Ano? Again, I didn't get it. Come again? Mr. Chair, may expected kasi na hearing ako inatinan so kaya naisipan ko nang dalhin sa custodial facility yung ebidensya para hindi na po kasi ako makauwi, Mr. Chair. Okay naman yun, wala tayong problema doon. But the mere fact, no, that evidence is part of the custody, what do you call that, unit nyo, dapat nandun yung baril, di ba? At any rate, so we'll be, So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang depensa ng isang pulis na nagdala ng baril sa loob ng House of Representatives. Diba? Ang depensa niya, nag-attend daw siya ng hearing, kaya hindi na daw siya makauwi ng bahay, kaya dinala niya na lang daw. Pero ang tanong ho natin, bakit inuuwi pala nyo ang ebidensya sa inyong bahay na dapat dyan yan nakaiwan o i-turn over nyo sa custodial ng mga evidence custodial mga ka-action, di ba? Oh. Kung galing po kayo sa hearing, hindi dapat turn over nyo ulit sa evidence custodial room. Hindi po yan sapat na dahilan, sir. Di ba? Kaya ho nasisira ang pangalan ng ating mga kapulisan dahil sa mga ganitong sistema. Di ba? O ngayon ho natin nalaman na ang mga ilang ebidensya pala ay inuuwi ng mga pulis ho, mga ka-action. Di ba? Na dapat doon lang po yun sa dapat doon lang po yun sa evidence custodial room. Sus Maria Jose. Di ba? Kaya sumasakit ang ulo dito ni ni PNP Chief Acorda sa mga iilan sa atin ng mga kapulisan na pasaway talaga ito. No? Iilan lang po ha, hindi po nakin nila lahat. Iilang mga kapulisan na nagpapasaway. Kaya unti-unti nasisira ang hanay ng pangalan ng ating mga kapulisan, di ba? Pero ang tanong ho natin, wala bang frisking pagpasok nila? Kasi alam naman ho ng mga security na sila ay under investigation. 'Di ba? Sa loob ng Kongreso. Dapat ipi-frisking ho sila. Dapat pagpasok pa lang, na 'yon. Makuha na ang nasabing baril. So ibig sabihin pala duro-diretso lang pala ang mga iniimbestigahan diyan. Wala palang puro frisking. Paano na ho ang kanilang mga seguridad diyan? Kung ganyan ang dapat maging stricto ho kayo diyan kasi mga mabibigat ang inyong iniimbestigahan dyan. Ang iba dyan, mga matataas na opisyal ang iniimbestigahan nyo dyan. Kaya dapat lang na maging, maging alerto ho kayo, mga, kongreso dyan. Di ba? Nakakalungkot lang ho, mga ka-action, ang ganitong sistema. Kasi ito po sila, ng mga pulis na ito, is iniimbestigahan about nga po sa isyo. About sa pera. Kaya, kung ano man ang kahinatnan, wala na pong dapat sisihin kung hindi ang inyong mga sarili. Kasi kayo ay pulis at sapat na ang kinikita nyo, pero nakakalungkot lang isipin na may iilan pa rin sa atin ng mga pulis na hindi sila nakokontento sa kanilang sweldo na dinoble naman po. Sus Maria Josep. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.